Ang Ginoong manaag kaninyo. Pinuntugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Bistiras kadto sa pangingit sa pagsaylo, nasayon si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya nining kalibutan o pag-adto sa amahan. Kanunay iyang gihigugma kadtong mga iya nga nika sa kalibutan. O gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus o ang iyang mga tinunan, ang iyawak ni hulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus, magitugyan kaniya sa bahay ang tanang gahom o gagikan siya sa Diyos ug moadto sa Diyos. Busa bibiyak si Jesus sa lamisa, ginugas niya ang iyang sapaw o nagbakos siyang tualya. Unya, naghuwad siyang tubig sa planggan o gihugasan niya ang tiil sa mga tinunan o gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Ginuol siya kang Simon Pedro o si Pedro mingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba ni ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili pa kakaroon mapasabot sa akong gibuhat. Apan mapasabot kalaon niya. Si Pedro mingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong pinunan. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo o mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nagkaligo, hinlo na. O dili na kinahanglan na manghugas pa. Gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na. Gawas sa usa kaninyo. Nasayon ng daan si Jesus, kinsang magbudhi kaniya. Musa mingon siya, kamong tanan hinlo na. Gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tingil
Gisulog pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw o gibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, nakasabot pa kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamu nagtawag ka na kung magtutudlo o Ginoo. Gusto ka na. Kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong paniingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Balik-balikod, maayong hapon atong tanan. Pero madlawa, kestaro nato sa tibuok kalibutan. Ang atong mahal na sa tupapakaw madlawa, nagsaulog o Chrism Mass. Ikinig Huwiti Santo, misa sa katapusang panihapon sa Ginoo, gitukod niya ang luha ka-importante kay sakramento. Ang pagkapari o ang sakramento sa Santos na Eucharistia. Ang unang pagbasa na bantay mo, naghisgot sa Passover, Feast of Passover. O ang ato sa Ebanghelyo karon, naghisgot sa katumanan ni ini nga mao ang gihimo nato kanina, ang gihimo nato ritualization sa katapusang panihapon. Yan naman, gi-connect ni Kristo ang Old Testament. Gi-connect niya, gitakdo niya ang iyang paghalad siya ko galingon, isa una ang ihawon kanding o karnero. Ang dugo sa karnero, may bayad sa itong mga sa. Una may tabo sa Passover meal. O karon, dili na dugo. Sa una, magdahil sila kanding, magdahil sila karnero sa ilang templo. O katong dugo sa kanding, dugo sa mananap, maoto'y bayad sa salat. Pero karon, pagkasad kong mamugit na mumagdang kanding, nagdang mo baka, nagdang mo karnero karon, dili na dugo sa kanding, dili na dugo sa nating karnero, dili na dugo sa baka, dugo na mismo ni Kristo. Moni Santos na misa. Nikuha siya o pan, o mingon siya, kini mao ang akong lawas. Masay gisulti ni Kristo? Wa sa ni murag akong lawas. Murag akong dugo. It seems my body. It seems my blood. Ang iyang gigamit is this. Iba man sa grammar, this is demonstrative pronoun. Pag yun na, this is my body, what sa mo refer? Sa iyang lawas. Sa iyang gihutan. Okay, demonstrative pronoun is referred to the person, to the thing, to the place, nearer to the speaker. Isa may speaker? Kristo. Isa may mirror. Ang pahan niya gihutan. Sa ito pa, pag yun na, this is my body, hindi ka lawas ang ipasabutan ito. Isa may speaker. Kung sa ito demonstrative pronoun? Oh. Demonstrative pronoun is nearest to the person. Nearer to the person. To the place. To the thing. Not referred to the speaker. Isa may speaker. Si Kristo. Review na gamay. Pag yun na, this is my body, this is my blood, at tumbino. O ito yung dugo. Kagtumpan mo ito yung lawas. Muna nga, kini nga misa, nagpasamot ni, nga ato gisimba si Kristo. Walang sentro na to ang altar.
Kapantay mo, ambo na skillet. Because the center of our worship is the altar. Muna akong ihalad si Kristo sa altar. Muna, isa may sentro doon eh. Ano ba? Masentro galing ang ambok na inyong gate. Dili dyan sentro na skillet. May ang pari, dili may sentro. Kundi ang halad dito. Nga mao ang lawas ang dugo ni Kristo. Muna, sa mga isuo na itong giharas pag-ayo sa demonyo. Dugay mo gawas ang demonyo. Wala mga ko sila balay. Maghalad ko sa dugo ni Kristo. Wala magmisa ko dito. Aron masil ang maong balay, masil ang maong pamilya sa dugo ni Kristo. Masa may ipagbuhat ninyo? Mang-ihaw mo baboy. Dugo sa baboy. Atong mga albularyo sa inyo, ha? Kinahanglan, ha? Isa ka pare, kasakit siya. So, iduor ko albularyo, fatid? Nga, aling ko'y sakit nga. Magbalik-balik. Di pa ngayuan, mangko. Baboy? Ang pila kung may kilo sa baboy, maupay, sobre nga ihat. Ang kwarta, ibutang sa sobre. Kung 15,000 ang baboy, 15,000 po ang sobre. May sulti niya. Yung parang sa itong baboy pa din. Kaya ang dugo ni ato ihalad sa mga espiritu tunto. Ay dumaraman ni espiritu naglibot-libot na ito. Espiritu tunto o espiritu santo. Kung sa diya ito nihalad, dili ka ng dugo sa mana. Dili na dugo sa kanding. Dili na dugo sa bata. Dugo na mismo sa atong Ginoong Jesucristo. Sa kanya yung anak, dahil sa pamilya, nagdahog itong nalanggam, yawa na o. Father, i-atake ni sa itong nalanggam nawa. Nga ang giputlan sa o, pagputol na mo sa o, Father. Wa joy dugo bisag gamay. Nga ang tunga ang tiyan. Wa po'y sud yung tinae. Unya, ang iyang anak ng babae na yung wakan. No? Unang nagto ko sa ilaha, ihalad na to ang dugo ni Kristo. Only the blood of Christ, the most precious blood of Christ, can cast out the unclean spirits. Nga karon kay, Christmas, karon sa tradisyon, mo dyan Christmas. Pero, celebrate sa Christmas, atong Monday, uban ni Bishop-elect Chingboy Sangko o ni Bishop Leonardo Medroso. Siya mo'y nag-consecrate sa olyo, olyo enfermorum para na sa mga masakiton. Muna kaminus pari, di mo mangayo ang lahat kay priestly oil na. Di pwede mga lain ko niya. Ikaduha, ang olyong catechumenorum. Ito mga adult nga ma-converted sa atong pagtuo, ito gamiton ito mga oil, o ang chrism oil. O na gamiton sa pagpulpina, o na gamiton sa confirmation, o na gamiton sa pagbunyag sa inyong mga anak. Ang chrism oil. Tulog. Unya, sa mabasa na ko sa ritual ni Father Cabading, diba mo? Hindi din, olyong catechumenorum, hindi din ipabunyag. It is a protection against spiritual harassment. Muna nga, na may taga-bukid nun, may doon nakatuig walking possess at palun sa monasteryo sa Carmelites. No? Grabe kawain. Ito nga, magamit yun yung olyong catechumenorum.
Kaya ang gamiton di ay sa mga exorcist sa pag-close sa 30 chakra points. Kaya open and chakra points. Kung sa may pasabot na, psychic ability. So ng psychic, third eye. Katong lingwahe. Makadungog siya ng 4 times na doon ay magbubong niya. Kaya maminyo karon, bantay mo, o si Satanas, samtang nanihapon si Jesus, o ang iyang mga tinunan, ang yawa ni Kulhog. So, kanong hey, ay madugog niya, paghiko, wak na kay ayo. 4 times siya maghiko. Wak siya kalibutan. No? And ang attempt niya nga maghiko, magdana siya o silyo na yan dugag ng tapos siya kalimutan. Mudayo siya ganito sa pinaka-clip, bukaw kaayo, may ganit kay kanunay siya mapugnan. Doon siya kalimutan. Unang ako siya giingnan na sunang adlaw na atong i-close ibong chakra points, ang gamiton ina ni Father Caradi, ang gamiton na oil ina ni Father Sigia, kining oleum kapikon minoro niko. Masuwayan na ni, no? Ikadyoy mas isay nga na pingan ng kasabi? Subhan. Hunyag ka. So, dito mo, atong Domingo, last 4 minutes na yung mawali. Atong Domingo, serve ko dito, balik. Kunya ito mga babae, 17 years old. No? Pagsuot niya sa exorcism room, kaya ako siya exercise, na usab ang iya. Wala siya kalimutan. Isuot siya dito, o iyan ang kuginan. Dawid! Pahawa! Sa akong matubakan! Ako nung nag-iinlan. Ako na may i-deliverance. Kay Bao Dawid, pumod kay minimo, ha? O niya, iyang ikulata sa Edison. Kusgan kayo, wala na siya kalibutan. The power of the stone and the trees. Kung ibutang lang sa iyang abagan, dito na nawakan. Seperti ng singgit o nisuka o nagpaila siya sa iyong kagalingan. Ang una, may spirito, may presi man demonyo, ang hirap na naan niya si Satan. Itong i-process na to, human sa exorcism. Satan is the demon of anger, the demon of hatred, the demon of revenge. No? So, itong i-process siya, kung mag-process na ko atong Martes, ako sige na, close yung chakra points tayo, makadumog mo kung ikaw dyan unang makagamit. Ini bagong gibless atong mahalin ng obispo, Ulyong Katikom Minoro. Ang 30 chakra points, ang mga points din sa itong mga senses na to, mga joint na to, muna butangan o Ulyong Katikom Minoro. Krusan din siya 3 times. No? Kalugis Ginoo, gamit ang mga sacramental sa simbahan, completely liberated na ang bata. Ikan sa Martes sa gabi, Merkules ug hangtod karon, Huwebes na ron, wak na'y madungog niya, nga siya rin makadungog. Wak na'y makita niya, nga siya rin makakita. Salamat sa Ginoo sa mga sacramentals na iyang dipilin sa ato simbahan. For 2 years, sila nag-antos. No? Dito na sila, 8 ka mga doktor, mga espesyalista, psychologists, psychiatrists, para pagtanaw sa utok sa bata, sa pagtanaw sa kasing-kasing sa bata. Yan, normal man tanan. Anong kalit mo sa kuya pa? Pag-isot sa ginhawa. Niyanto na po sila o mga albularyo. Ang ikaduhang demonyo man, isod niya, Dawid. Mga magkukulang ni Dawid. Kami ikan
sa ikanapo nga albularyo nga ilang giduulan. Gikan mi sa albularyo daw kami mga mangkukulang. Uy, andun doon po mo albularyo. O nihilang ang iyang mama o papa. Mismo ang 17 years old nihilang, dili sa kaduon, dili sa kabalatan. Tungod sa liberation, tungod sa healing na hitabo. Yan itong miaging Martes Santo. Buhi si Kristo kaniadto kagon o sa umaabo. Amen! Munang niining Semana Santa, dupliha ang atong pagtuo ngadto kaniya. Dupliho nato ang atong paghigugma ngadto kaniya. Dupliho nato ang atong paglaom ngadto kaniya. Kung naman ang paglaom tungod sa pamhitabo sa kalibutan, timani si Kristo dili political Messiah. Siya ang Messiah, kalabaw pa niyan, siya ang hari sa kalibutan. O ang hari sa kalibutan sa itong Ebanghelyo karon, naglimpyo ang mga tiil. Giapil pa naglimpyo ang tiil ni Judas Iscariote. Kita pa to? Napil ka, Judas ka. Wakay apil. Wakay apil na hidluan sa imong tiil. Pahilok-hilok ka sa imong tiil na magpudhig na ka na ko. Utro po ka, Pedro. Nga imo na po kong ilimon. Ang bitong Yahweh doon, si Juan akong gakay. Bawion akong Yahweh. Iwag kay amay. Bakakon kita ako. Ilingon pa ka na ako. Pagkamatay ka uban ako. Yan. Gusto man. Bakakon ka. Liar, evil. Tanawan, bisan na sayon si Kristo, nalindan siya ni Pedro, bisan na sayon si Kristo, nabudhian siya ni Judas Iscariote, wag makapukong ni Kristo ang pag-alagad pinaangkin sa pagpaubos niya. O kining paglimpyo sa tiil na itong himuon karon, o sign na si Kristo na himo nato na ulipo. Aron ka makapatulog tinuod nga tatawasan. Unang challenge na ko isip pare, challenge na to isip mga sumusunod ni Kristo, willing na kanunay magpaubos. Kay ang pagpaubos makatubos. Isa to? Ang pagpaubos makatubos. Ang pagpataas makaimpas. Ug mo niya itong pamalandungan, sugod, nilin atong Santos Kumisa. Amen.